Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Lisa Paulite at shoutout kay Pixbon21. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Alisin ang lahat ng distractions. Pakiramdam at timpla ng tahimik. Biglang naramdaman lamang ni Aaron isang walang katulad na malakas na enerhiya, biglang nakasentro sa kanyang puso at agad na kumalat sa kanyang buong katawan. At ang katawan ni Aaron, nakikita rin ng hubad na mata ay isang asol na liwanag ang sumugod sa buong katawan, pagkatapos, asol na liwanag sa katawan, tila walang abnormal na pangyayari. Gayunpaman, ang Aaron lamang, bilang isang partido, ang nakakaintindi. Pagkatapos nitong asol na ilaw, iba na. Magkaiba ang lahat, naramdaman lang niya ang kanyang katawan, biglang naging sobrang lakas, at ang kanyang mga kamay ay nangangati. Panguaks, ikaw ba yan? Tanong ni Aaron sa sarili. Pagkatapos, dahan-dahan niyang tinuyam ang kaliwang kamao at pinakawalan ito sa ere. Green light biglang mula sa kanyang kamao, sa pamamagitan ng madilim na walang laman, lahat ng paraan diretso pababa, hanggang sa tuluyang nawala. Si Lu Huzhen, na nasa labas, ay inaalis lamang ang itim na hangin mula sa labas ng mapa ng bundok at ilog ng bansa. Plano niyang alisin ang talon tulad ng mapa ng bundok at ilog ng bansa ng ilang oras. Sa oras na ito, biglang may sumabog sa larawan. Muli, nakita ko ang isang sulok sa larawan ng mga bundok, ilog at mga bansa, na biglang sumabog ng kung ano. Mayroong 18 talulot na parang mga bitek, at mayroon pa ring mga pagsabog ng science sa pagitan ng mga bitek. Biglang sumimangot si Lu Huzhen at hindi alam kung ano ang nangyayari sa larawan ng mga bundok at ilog. Sa lupa, ang mga nag-uusap, nanlulumo, nagpapasaya, o nanlulumo, lahat ay naaakit sa pagsabog sa kalangitan. Si Aoshi ay kinakabahan ding biglang nagangat ng ulo at tumitig sa langit ng mahigpit. Anong nangyari? Ang mapa ng bundok at ilog ng bansa ay sumabog, maaari bang labanan ito ng Aaron? Kapag naisip nila ito, tumingin sila sa langit na may mainit na mga mata. Nang makitang nakatingin ang lahat dito, hindi makadaan si Lu Huzhen sa oras na ito, anuman ang mukha o anuman. Sa kanyang mga kamay sa kanyang ulo, agad niyang sinabi na ang Diyos ay maaaring direktang kumuha ng mga larawan ng mga bundok at ilog. Kasabay nito, malamig siyang sumigaw, Aaron, maging tapat ka sa akin, kung hindi, gusto kong lumipad ang iyong kaluluwa anumang oras. Sa pagpasok ni Lu Huzhen, ang Aaron sa larawan ng mga bundok, ilog at bansa ay biglang nakaramdam ng pressure mula sa itaas hanggang sa ibaba. Hindi niya namamalayan na inilabas niya ang kanyang kanang kamay para harangan. Sa itaas ng kanang kamay, biglang lumitaw ang isang palakol sa kamay. Sa sandaling napunta ito sa palakol, ito ay naging kaunting usok, at pagkaraan ng ilang sandali, ito ay naging wala. Palakol. Nagulat si Aaron kay panguak sa kanyang kamay. Kahit na wala siyang ideya kung ilang taon na siya at ilang laban na ang nakalaban niya, hindi pa nakikita ng Aaron ang kanyang totoong mukha hanggang ngayon. Ang hawakan ng palakol na pinande ng itim at pulang bakal ay natatakpan ng mga pattern, tulad ng mga mapalad na ulap, phoenix, dragon at hayop. Mayroon itong hininga ng auspiciousness, ngunit naglalabas din ito ng isang uri ng malakas na hegemonya. Sa hawakan ng palakol, ang nakatanim ay hindi na ang dating gintong palakol. Sa kabaligtaran, mayroong maraming malaki at maliit na puwang sa itim na mukha na puting talam. Ngunit ang mga puwang na ito ang nagpapamukha sa buong palakol hindi lamang ng walang kaunting tanda ng pinsala, ngunit nagbubunyag din ng lahat ng uri ng dominanti at mabangis na kahulugan.
Ang lahat ng mga puwang na ito ay nagsasabi kung gaano karaming mga patay na kaluluwa sa ilalim ng palakol ang nasa simula. Tila pakiramdam Aaron sorpresa sigaw, pangu palakol biglang asol na liwanag tulad ng streamer pangkalahatang flash, at pagkatapos ay mawala. I have you, you have me, from now on, you are me, I am you. Nang makita ang tugon nito, napakasaya rin ng Aaron. Pagkatapos, bigla niyang inilabas ang enerhiya sa kanyang katawan, at ang kanyang katawan ay dahan-daang tumayo sa whirlpool. Minsan namang ginulat ni Pango ang mundo sa piling mo. Ngayon, ikaw at ako ay magkasya. Bagamat hindi ako kasing kapangyarihan ni Pango, hindi ko hahayaang mapahiya ang maluwalhating nakaraan mo. Para sa akin o para magising ka. Maliwanag ang mga mata ni Aaron, at pagkatapos ay sumigaw siya, ngayon, isang palakol ang mag-aayos sa kanya. Nasira, hawak ng Aaron ang palakol sa magkabilang kamay, itinaas ang palakol at pinababa ang langit. Boom! Sa dahan-daang pagputol ng palakol, ang buong madilim na espasyo ay patuloy na nanginginig. Ang parehong bagay ay ang talon na parang larawan ng bansa sa harap ng Luwuzhen, na malakas ding nanginginig sa oras na ito, na walang kabuluhan sa hangin at lupa sa ibaba. Ito, anong problema? Sa lupa, sa harap ng biglaang pag-alog, ang isang grupo ng mga tao ay nataranta, ngunit ang kanilang mga mata ay hindi umaalis sa larawan ng bansa, dahil alam ng lahat na ang lahat ngayon ay gawa ng larawan ng bansa. Ito ay, si Aoshi, na lubos na nadismaya at nanlumo sa sukdulan, ay tumingin din dito at naramdaman ang malaking presyon sa hangin. Napapikit pa siya. Ano ito? Likas na naramdaman ni Luwuzhen ang malaking enerhiya na nagmumula sa larawan ng mga bundok at ilog. Pagkatapos ng kaunting pagkatulala, nagmamadali niyang sinubukang kumuha ng isa pang banal na enerhiya dito. Boom! Ngunit sa oras na ito, isang malaking ilaw ang biglang lumabas sa larawan. Ang langit at lupa ay biglang nawala ang lahat ng kulay, ang katawan ni Luwuzhen ay direktang natangay ng daan-daang metro, langit at lupa, isang mapayapa, ganap na natatakpan ng asol na liwanag. Magsipilyo. Sa buong mundo, ang Buddha ay nilamon ng asol na liwanag sa isang iglap, karamihan sa kalangitan ay berde na, at ang lahat ng mga mukha ng mga tao ay puno ng mga nakatutuwang ekspresyon. Sa ilalim ng refleksyon ng asol na liwanag, sila ay nagmistulang mga estatwa ng natutunaw na wax. Poof! Matapos masabog si Luwuzhen ng daan-daang metro, nagawa niyang patatagin ang kanyang katawan, at isang subo ng sariwang dugo ang lumabas sa kanyang bibig. Sa larawan ng mga bundok at ilog, hindi mabilang na mga berdeng ilaw ang lumalabas mula sa unang luha, at ang maliit ay palaki ng palaki. Sa wakas, ang larawan ng mga bundok at ilog ay napunit sa dalawa. Bang! Ang mapa ng mga bundok at ilog, tulad ng isang higanteng talon, ay sa wakas ay mahirap tuklasin. Sa isang malakas na ingay, ito ay pumutok sa dalawang bahagi. Sa pagsabog na ito, ang malaking talon ay biglang naglaho sa kalangitan, at isang maliit na itim na scroll na may itim na usok ay nahulog ng direkta mula sa gitna ng hangin. Halos kasabay nito ang biglang paglipad ng isang anino mula sa napakalaking talon. Ang berdeng ilaw sa katawan ay kumikinang, ang masamang espiritu ay napapalibutan, at ang gintong streamer ay dahan-daang dumadaloy sa katawan. Ang mahabang buhok ng dugong pilak ay gumagalaw ng walang hangin, at ang itim na baluti ay kumikinang na may lilang liwanag. Sa aking kamay, hawak ko ang isang malaking asol na itim na palakol sa aking kamay, hinawakan ito ng bahagya, at minalas ko ang mundo. Sa noo, ang marka ng pango ay nawala, ngunit sa mga pulang-pulang mata, mayroong isang malabong cyan totem. Anong? Aaron. Poof! Nang makita ni Luwuzhen ang lalaki 100 metro sa kanyang harapan, hindi siya nagulat. Nilinggan niya ang kanyang puso, at isa pang subo ng dugo ang direktang bumulwak. Damn it! On sa lupa, wala ng mga salita upang ipahayag ang unang pagmuni-muni. Bukod sa karaniwang pambansang sumpa, walang ibang pang-uri sa kanilang kamalayan upang ipahayag ang kanilang pagkagulat. Karamihan sa mga tao ay hinihila ang kanilang manhid na anit at binubuksan ang kanilang malalaking mata na parang mga mata ng baka. Halatang hindi sila makapaniwala sa nangyayari sa harapan nila. Diyos ko, ano ang nakikita ko? Aaron, direktang sinira ng taong iyon ang likas na kayamanan ng mapa ng bundok, ilog at bansa. Panipi-panipi, ito ang pinakamahalaga at hindi magagapi sa kalikasan.
Paano? Paano ito magiging sira? Imposible naman di ba? Panipi. Ang mapa ng mga bundok at ilog ay nasira, at si Lu Wuzhen ay dumura din ng dugo. Ito. Nangangahulugan ito na ang Aaron ay sunod-sunod na umuurong sa dalawang tunay na Diyos. Panipi. Paano ito magiging posible? Ito ang dalawang pinakamalakas na tao sa mundo. Aaron. Pero, panipi, sa dami ng tao, halos mabaliw ang lahat. Isa-isa silang sumabog, tumalon at nagsisigaw. Hindi na kailangang sabihin kung gaano sila nabigla. Haha, baka talaga ang Aaron. Anong sinabi ko kanina? Sabi ko lang, lalabas si Hansani. Paano mo malalaman ang ambisyon ng mga swans? Pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, sino ang nangahas na sabihin na ang Aaron ay isang tao? I'll turn against him. Tama na. Ang Aaron ay isang Diyos. Ang Aaron ay isang Diyos. Siya ang pinakamalaking Diyos sa mundo. Hinding-hindi siya tatanggap ng anumang pagpapabulaanan. Si Aaron ay sinapian muna ng Diablo, at pagkatapos ay naging Diyos. Nasa kanya ang parehong espiritu ng masamang espiritu at ang gininto ang liwanag ng Diyos. I think you should call him the devil. The devil. Siya ay parehong Diablo at isang Diyos, ngunit siya ay medyo katulad ng Aaron. Sumasang-ayon ako sa kanya. Panipi. Sumasang-ayon din ako na ang galit ng demonyong Diyos ay kapareho ng kay Aaron. Haha, Aaron ang magiging tunay na Diyos ng ating mundo sa. Hinaharap ang demonyong Diyos. Nagulat ang isang grupo ng mga tao at sunod-sunod na samamba. Mabuhay ang Diablo. Mabuhay ang demonyo. Tapos, hindi ko alam kung sino ang unang sumigaw. Sa susunod na sandali, parami ng parami ang sumali sa slogan. Kung normal lang, sa karakter ni Ye Gotcheng, lalaban siya sa nakaraan. Kung seryoso ito, gusto niyang pumatay ng ilang tao para manahimik sila. Pero ngayon wala siya. Ang isang pares ng gwapong mukha ay puno ng puti, ang buong mag-aaral ay bukas na bukas, ang kaluluwa ay hindi sumusuko. Hindi na handang aminin, hindi natin may kakaila na ang Aaron, na lumabas mula sa larawan ng mga bundok at ilog na may palakol sa oras na ito, ay nagdulot ng isang mapang wasak na dagok sa kanyang kaluluwa. Malupit, walang awa, parang martilyo sa puso ng general na mabigat na tama sa kanyang puso. Nahirapan din si Wang Janzi. Sa kanyang nakakuyom na mga kamao, bumaon na ang kanyang mga kuko sa laman ng kanyang palad. Bakas sa mukha niya ang pagkabigla at ayaw. Hindi niya talaga maintindihan, kung paano lumaki ang isang maliit na taong lupa sa ganoong kaayla hilakbot na estado sa napakabilis na panahon. Sa unang pagkakataon na nalaman ko ang tungkol sa taong ito, siya ay isang maliit na bug sa mundo ng Xuanyuan na hindi man lang nangahas na magpakita kapag ang kanyang asawa at mga anak ay nakulong. Sa pangalawang pagkakataon na nakita ko ang lalaking ito, ipinakita niya ang kanyang pambihirang kakayahan. Bagamat hinahabol siya ni Lu Ruoxan sa buong bundok noong panahong iyon, ang taong ito ay lumikha din ng himala ni Dana Shenjong. Kung tutuusin, muntik na siyang mamatay sa sarili niyang mga kamay. Bakit pag nagkita ulit tayo, pwede natin siyang patayin sa paanan ng nihilist na bundok? Kapag nakita namin siya, nagiging manunood kami sa tabi niya, at wala man lang kaming qualification para makipag-away sa kanya. Dahil ba sa mga libingan? Ang mga tao ay higit na natatakot na gumawa ng mga dahilan kapag sila ay walang kakayahan, at si Wang Janzi ay malinaw na nakakahanap ng mga dahilan upang aliwin ang kanyang sarili sa oras na ito. Oo, ito ay dapat na ang libingan ng Diyos. Dapat itong lalaking ito ang kumuha ng isang bagay na hindi kilala sa libingan ng Diyos, kaya naman mabilis siyang umunlad. Habang iniisip niya iyon, mas galit si Wang. Dahil naramdaman niyang dapat sa kanya ang lahat ng nasa libingan, kaya natural, lahat ng mayroon ngayon sa Aaron ay dapat na sa kanya. Aaron, kasuklam-suklam kang magnanakaw iba kay Wang Yanji, ang magandang mukha ni Gu ay hindi galit o ayaw maliban sa puno ng pagtataka. Sa kabaligtaran, ang isang pares ng magagandang mata ay puno ng pagpapahalaga at paghanga. Walang talo na mundo, ngunit gayon, mga bayani ng mundo, lahat ay nasa harap natin. Ang performance ng Skyworld Universe ay ang pinakamagandang performance sa isip ni Guyu, at ang tanging performance na sa tingin niya ay makakapagpatibok ng kanyang puso. Mahirap dalhin ang dalawang tunay na Diyos, ngunit hindi kahit na kaunting downwind, kahit na ito ay hindi isang bayani, ngunit din Xiao Xiong.
Kahit hindi emperador, overlord. Dapat ganito ang mga lalaki. Higit pa rito, ang Aaron ay mayroon ding napakagandang leather bag. Kahit sa ang aspeto, ang Aaron ang pinakamahusay na pamantayan sa puso ni Go. Kung si Go ay hindi mo gustong pakasalan si Ye Gotcheng sa simula, pagkatapos ng lahat, si Ye Gotcheng ay may hitsura at natatanging talento. Ngayon, halos berde na ang mga bituka ng panghihinayang mo. Mukhang okay si Ye Gotcheng, ngunit kumpara sa Aaron, ito ay paghahambing lamang ng mga dragon sa langit at mga insekto sa lupa. Ang puwang na ito, bilang karagdagan sa isang tiyak na antas ng pagkakahawig ng katawan, na mahusay. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.